May mga kwentong hindi mo talaga gugustuhin maranasan, mga kwentong nagsisimula sa isang pangkaraniwang gabi, sa isang tahimik na lakad pauwi, pero nagtatapos sa tanong na kung anong nilalang ang maaari palang sumunod sa iyo, kahit hindi mo naman ito inimbitahan. Ito ang kwentong ipinadala ni J.M., isang taong hanggang ngayon ay hindi na muling naglalakad ng mag-isa kapag gabi. Makinig ka ng mabuti dahil baka sa susunod, mapansin mo ring may sumasama sa anino mo. Gabi na ako nakauwi noong araw na yon. Mga alas 12 na siguro ng gabi. Wala naman sanang kakaiba dahil sanay naman akong late umuwi galing trabaho. Pero noong gabing yon may ibang lamig sa hangin. Yung klase ng lamig na parang may nakatutok na tingin sa batok mo. Tahimik ang buong kalsada. Ilang post ng ilaw lang ang gumagana, kaya halos kalahati ng daan ay puro dilim. Nagsimula akong maglakad pa uwi, hawak ang maliit kong flashlight, pero kahit nakabukas ito, hindi pa rin nawawala ang pakiramdam kong parang may kasama ako. Tumingin muna ako sa lupa dahil may narinig akong kaluskos. Pagtingin ko anino ko lang naman. Pero doon nagsimula ang lahat. Napansin kong ang anino ko hindi normal. Hindi ko agad napansin pero nang tumigil ako, tumigil din siya ng may kaunting delay. Huminto ako. 1 segundo. Saka lang huminto ang anino ko. Una kong naisip, baka guni-guni ko lang dahil pagod ako. Pero habang naglalakad ako ulit, mas naging malinaw ang pagkakaiba. Hindi siya tugma. Hindi siya sabay. At higit sa lahat, hindi ko hugis ang ulo ng anino. Kinabahan ako. Uminit ang dibdib ko habang pinipilit ko ang sarili kong huwag tumakbo. Pero nang lumakad ulit ako, doon ko talaga nakita ng malinaw. Yung anino ko may mas mahabang braso. May payat na leg. At ang ulo niya mahaba, parang nakausli ang panga. Hindi ko na tinignan ng direkta. Baka mas matakot lang ako. Kaya mabilis akong naglakad at pilit na binubura sa isip ko na baka nagkakamali lang ako ng tingin. Pero mas lumala pa. Pagdaan ko sa ilalim ng natitirang gumaganang poste, dapat mas luminaw yung anino ko. Pero ang nangyari mas tuminingkad siya. Parang mas solid kaysa sa akin. At doon, sigurado ako, hindi yon anino ko. Dahan-dahan kong tinaas ang flashlight ko. Doon ako kinilabutan ng todo, kasi kahit saan ko iekot ang ilaw hindi gumagalaw ang anino sa sahig. Nakatayo lang siya. At nakaharap sa akin. Hindi ko na napigilan. Tumakbo ako ng mabilis, halos matalisod sa kanto ng kalsada. Pero habang tumatakbo ako, napansin kong kahit wala na akong ilaw, may anino pa rin ako. Paano? Dilim na yung parteng nilalakaran ko. Wala nang ilaw. Dapat wala akong anino. Pero mayroon. At mas malinaw pa ngayon. Tangina, sundo ba to? Multo ba to? Ano to? Yan lang ang tumatakbo sa isip ko. Pagliko ko papunta sa eskinita malapit sa bahay namin, doon ko narinig ang bagay na hindi ko makakalimutan. Isang mahinang tunog ng pagsayad ng paa sa semento, parang may sumusunod sa akin na nakayapak. At mabagal. Hindi na ako lumingon. Hindi ko kaya. Dumiretso ako hanggang sa marating ko ang malapit ng pinto ng bahay namin. Pagdating ko sa mismong harapan ng pinto, huminto ako para kumuha ng susi. At nang sandaling huminto ako, huminto rin ang tunog. At doon ko naramdaman sa likod ko, parang may nakatayo ng ilang pulgada lang sa likod ko. Dahan-dahan kong tinaas ang aking paningin sa semento at tumulo ang dugo ko nang makita ko ang anino. Hindi na siya anino ng tao. Payat. Mahaba ang galamay. At may nakausling sungay na maliit sa ulo. Nakatuwad kaya mas malapit ang mukha niya sa batok ko. At ang pinakamasama, hindi galing sa katawan ko ang hugis niya. Galing siya sa likod. Para akong nahulog ang kaluluwa sa lupa. Halos hindi ko maipasok ang susi sa pinto. Nang makita kong gumalaw ang kamay ng anino, papunta sa balikat ko, napasigaw ako ng malakas sabay pasok sa loob at pagsara ng pinto. Pagpasok ko, nagkulong ako sa kwarto. Nanginginig ako habang hawak ang cellphone ko, pilit na binubura sa utak ko ang ideya na baka nakadikit pa rin sa akin ang nilalang na yon.
At nang sumilip ako sa sahig, sa ilalim ng pintuan. Walang anino. Walang kakaiba. Tahimik. Pero iyon ang kinatatakot ko. Dahil mula noon, tuwing gabi, kapag dumadaan ako sa salamin, minsan nakikita kong hindi tugma ang galaw ng anino ko. At minsan, parang may pangalawang anino na nakadikit sa likod ko, na hindi naman dapat nandoon. At yan ang listener-submitted story na ipinadala sa atin ngayong gabi. Kung nagustuhan nyo ang takot na dala ng kwentong ito, huwag kalimutang suportahan at pakinggan ang iba pang kwento rito sa Lungkot Channel TV, kung saan ang dilim, laging may kwentong sumusunod. Kung gusto nyong magpadala ng sarili nyong nakakatakot na karanasan, bukas ang inbox namin. Sana hindi sumunod sa inyo ang anino nyo pagpatay ng ilaw mamaya.